Good morning po. So salamat sa Diyos po sapagkat tayo po ay malayang panahon na nakakapagsama-sama sa kanyang salita para masamba po natin siya sa katotohanan, masamba natin ang Diyos at mabigyan natin ng lugod ang Diyos sa buhay natin. Ano man ang mga dinaraanan sa buhay, ang sabi nga po ay mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Amen? Amen po ba? Okay, tingnan po natin yung buhay ng mga mananampalataya. Tayo po bang lahat ay naintindihan niyo po ba napakaganda sa isang mananampalataya na iintindihan na niyang maliwanag ang tagumpay na ginawa ni Jesus at ang benepisyo nito sa bawat isa po sa atin. Pag sinabi pong benepisyo ay masarap sa pandinig ng bawat tao. Ano yung mapapakinabangan, di ba? Ano yung ating naging dulot sa atin na ikagagalak natin. At ang katotohanan ng kagalakan na to ay mananatili lang at mangyayari lamang habang paliwanag ng paliwanag sa atin ang kagandahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay. Tingnan po natin yung sa aklat ng Habakuk ay sinasabi na kung paano mabubuhay ang mga mananampalataya. Chapter 2, verse 4, tingnan po natin. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by faith. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tingnan po naman natin yung Galatians chapter 3 verse 11. Maliwanag nga na ang sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Di ba? No man is justified by the law in the sight of God. It is evident for that the just shall live by faith. Tingnan naman po natin yung Hebrew chapter 10 verse 38. Nais kong makita ninyo rito yung pinagdidiinan inihula sa aklat ng Habakuk matapos ang palalo po ay hindi nabubuhay sa pananampalataya, pero po yung mga matuwid nabubuhay sa pananampalataya. Sabi dito sa 38, now the just shall live by faith. But if any man draw back, kung siya'y tumalikod, my soul shall have no pleasure in him. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pero yung the best na verse na ating alam ay yung Romans chapter 1 verse 17. Alam niyo po, iyan yung yun yung po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Comparing spiritual things with spiritual. Ang paghahambing ng mga bagay na spiritual sa pamamagitan din ng espiritu or spiritual. At ito po nga ay salita ng Diyos. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. From faith to faith. Ang makikita po natin sa Old Covenant, ang sabi dyan ay, ito po ay sa pamamagitan ng sarili mong gawa or flesh. Sa New Covenant po ay faith. Yeah. So ito po yung contrast. Kaya yung sinasabi po ng Galatians 3:11, but no man is justified by the law in the sight of God. Wala daw taong aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Kaya po, kung yung Old Covenant ay dapat ay mawala matapos, dahil wala pong aariing ganap doon. Walang talagang magiging matuwid. Hindi po siya perfect. Diba sabi, kung wala sanang kakulangan, ang lumang tipan sa Hebrew 8, Hebrew 9, kung wala sanang kakulangan o wala sanang kapintasan, ang una ay hindi sana nangangailangan pa ng bago. Diba? So, ganito ka-importante po yung ating tinatawag na pananampalataya. So, yung pananampalataya ay tinutukoy dyan ay napakahalaga. At ang sabi ng mga talata mula sa Habakuk
inihula na ni Propeta Habakuk na ang totoong matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. At ang napakagandang sinabi ng Galatians ay, walang aariing ganap, hindi pwedeng ariing ganap ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ikaw ay, sabi dyan, the man that doeth them shall live in them. Mabubuhay ang tao daw na nabubuhay sa kautusan, ay kailangan mabuhay ka doon, gaganapin mo yon, pero hindi ka magiging perfect. Mananatili kang bigo, mananatili kang kulang. Nung nakaraang linggo po, pinaksa po natin yun yung Colossians chapter 2 verse 10. In Him you are complete. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging ganap. Yun po yung holiness. Kaya yung law na susundin mo yung sa pamamagitan na mabubuti mong gawa, walang makakaganap po nun. Isa lang ang nakaganap nun, si Jesus. At inalis na po tayo doon. Kaya niya ginanap yun para po tayo ay makagraduate doon. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 4. That the righteousness of the law. Yan. Pag sinabi pong the righteousness of the law, yung requirement, yung hinihingi ng kautusan dahil sa ginawa ni Jesus might be fulfilled in us. Pag binulay-bulay mo yung mga salita na yan at nandun sa iyo yung kaliwanagan ng pagtitiwala, magiging masaya ka. Magiging masaya ka dahil wala naman talagang, yan po yung mabigat na pasanin sa una sa mga Hudyo, yung kautusan. Mabigat na pasanin yan dahil walang makatupad. Yearly, paulit-ulit nilang ginagawa ang ritual na seremonya na sinasabi ng kautusan para makawala sila sa sumpa at mabalik uli sila sa blessing. Kaya lang, paulit-ulit. Ibig sabihin, bigo lagi. No? Pero dahil sa ginawa ni Jesus, yung requirement na hinihingi ng kautusan, natupad sa bawat sumasampalataya. Kaya yung sinasabi ng verse 1 ng Romans chapter 8, magiging maiintindihan mong maliwanag na kapag ikaw ay na kay Kristo, wala ka na sa paghatol kung talagang ikaw ay na kay Kristo. You walk not after the flesh. Diba? Sabi dyan, hindi ka na lumalakad ayon sa laman, but after the Spirit. So yung faith talaga sa ginawa ni Jesus ay yun po yung in the Spirit. So maliwanag po yan na magiging maligaya ka na yung iyong inward man, yung iyong taong panloob, kung bakit hindi na pwedeng i-condemn yun dahil tinapos na nga po ni Jesus, kinuha na po ni Jesus yung condemnation, di ba? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ang napakaganda po rin mangyari dapat sa isang tao o sa isang Kristiyano, maliwanag sa kanya ang kahulugan nung siya ay na kay Kristo Jesus, in Christ. Hindi mo siya pwedeng basihan yung nagpapahayag ka lang na ikaw ay naniniwala kay Jesus. Pero kung ikaw ay nasa kautusan, ay nananatili ka sa kautusan, ay sabi ng Galatians, di ba, Christ has the effect in you. Walang bisa ang ginawa ni Kristo kapag ikaw ay nananatili sa kautusan. Yun yung napaka-danger. Pag hindi maliwanag kung talaga bang ikaw ay na kay Kristo, alam niyo po, meron ako nabasa sa social media, nakalagay doon ay, ano ba talaga ang kahulugan ng ang isang tao ay siya ay nasa ganitong salita. Nasabi doon, sila na nasasabihan na kung ano ang totoo, sinasabi na ito yung totoo. Ang nagsasabi ng totoo, salita ng Diyos. Pero nananatili pa rin ginagawa yung hindi totoo. Yun ang mahirap. Yun daw po yung mga taong, sa Tagalog yata yan, parang hangal, mangmang. Bakit? Kasi sinasabi na yung totoo, sinasabi na ng salita ng Diyos, yung totoo, pero andun pa rin yung pag-ignore sa katotohanan at ang mahalaga na nanatili pa rin siya dahil ang mga ikinukonsidera yung friendship, yung pakikisalamuha niya sa mga tao dahil ayaw niya na meron siyang maririnig sa kanya, di ba? Ang mas pinapahalagahan nila is yung kanilang bonding and maaaring yung pananalapi, kaya ayaw nila. And then
may nabasa ako na pag ikaw ay nasa katotohanan, iiwanan ka ng marami. Pero pagka kahit ikaw ay nasa kasinungalingan, basta ikaw ay napapakinabangan at merong napapakinabang sa iyo, hindi ka niyan iiwan basta-basta. Sabi nga, pagka ikaw ay taong napapakinabangan, mabango ka. Pero pagka wala na silang napapakinabang sa iyo, hindi ka na mahalaga. Ang kalaban ng pananampalataya, walang pagkakaiba. Kaya yung ating pinaksa noong nakaraan, Matthew chapter 6, verse 22 to 23. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Diba? At sabi ng ating paksa, ito po'y isang talinghaga na tumutukoy na kung nasaan ang atensyon, yung mata tumutukoy doon sa atensyon ng isang tao. Di ba po ba ang sabi ko nga, yung mata pag nakakita ng maganda, napupukaw agad siya. Napukuha yung kanyang atensyon. Yan. So, hindi naman totally literal na mata ang tinutukoy dito, kundi yung focus mo. Kung ang atensyon mo ay nasa mga bagay lamang ng panlupa, yung kahalagahan ng pakinabang ng panlupa, yun po ay pag-iisip ng isang taong wala pa sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay nasa pananampalataya na, magiging buhay mo ngayon na ay nababago. Ang tunay na transformation po ay hindi yung ugali, na kagaya ng ating nakagisnan sa maraming mga natutunan ng maraming mga simbahan. Yung kung ikaw ay basag ulero, naging matino ka, kung ikaw ay dating lasinggero, hindi na, kaunti na lang. Yun yung perimeter ng araw ng pagbabago. Pero ang pagbabago talaga ay yung role ng Ephesians, yung renewing of your mind, napakahalaga po niyan. Yun po yung susi ng pagbabago. Yun po yung susi ng paglago. Kasi mababago ang pananaw mo, mababago ang atensyon mo. Nagiging balanse ang buhay mo. Bagaman pinahahalagahan mo at hindi mo winawagalit ang physical na pangangailangan, pero hindi na doon ikaw nakatuon lang. Kung hindi nakatuon ka na, napuspos ka. Sabi doon sa verse ng 23, datapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Pero doon naman sa 23, ang contrast, kung ang mata mo daw ay liwanag, ang buong katawan mo mapupuspos ng liwanag. Madali naman natin maiintindihan ito sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag. Yung nanggaling sa bibig ni Jesus na Espiritu ay, sabi, nagbibigay ng buhay. Siya ang ilaw at liwanag ng buhay ng isang tao, lalong higit ng isang mananampalataya. Kaya maintindihan mo kung ano ang nakakapuspos sa iyo. Pag ikaw ay isang unbeliever, puspos ka ng kadiliman. Kahit pa maganda ang buhay mo at ikaw ay mabuti sa paningin ng iyong kapwa, pero kung hindi nakapokus ang atensyon ng isang tao sa salita ng Diyos o sa pananampalataya, siya po'y nasa kadiliman. Pero unlike nung pagkaunawa natin nung pasimula sa relihiyong pamamaraan, ay kapag ang isang tao ay maayos ang buhay, nasa liwanag siya, iba pong liwanag yon. Liwanag yon ng ganda ng buhay sa lupa. Pero pag pinag-usapan mo sa pananampalataya, abay, malaking kaibahan po ito. Ang pumupuspos sa iyo, yung salita ng Diyos. Nagiging maliwanag sa iyo, ang pangako ng Diyos ang nagiging kayabangan mo. At maikukumpara mo na kahit na may mga alok ng kagandahan ng mga bagay sa lupang ito, walang masama na may pangarap ka sa physical, walang masama na gusto mong umunlad at sumagana sa physical. Pero ang isang tunay na Kristiyano ay yung appetite niya, yung kanyang appetite sa buhay sa lupang ito, mas nalelesen yung ano. Pero hindi po ibig sabihin pinababayaan na niya yung physical aspect. Kung hindi, nagiging pangalawang bagay na lang ito. Kaya nagiging mas may value sa kanya ang kagandahan ng pangako ng Panginoon. At magiging matatag at matibay ang buhay mo, although may dinaranas kang mga affliction sa buhay sa lupang ito, magiging matatag ka pa rin. Yung sinasabi po ng banal na kasulatan na taong dumirinig ng aking salita at tumutupad, ay kagaya ng isang tao na nakatayo
ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan man ang malakas na unos at bagyo, nananatili siya nakatayo. Bakit? Sarili ba niya nagpapalakas sa kanya? Hindi. Ang nagpapalakas sa kanya ay yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Amen? Ito yung isang napakagandang magaganap sa buhay ng isang tao na, sabi ko nga, sa buhay ni Apostol Pablo, di ba, mayroon siyang ipinapanalangin na, Panginoon, alisin mo sa akin ang tinik na to. Pero sabi niya, nung bandang uli sabi niya, ang sagot ng Panginoon sa kanya, sapat ang biyaya ko. Ano yung ibig sabihin nun? Pag ikaw ay malawak na rin ang pangunawa sa salita ng Diyos, sa pananampalataya, kahit ano man minsan yung mga tinik sa buhay, pero nananatili na sapat ang biyaya niya sapagkat nakita mo yung mataas na kahalagahan ng blessing meron ang isang tao. Kaya yung inggit, yung mga bagay na pagiging sobrang pagnanasa at makasarili, mawawala po yan sa buhay ng isang mananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya. Hindi siya magiging makasarili. Sabi nga ng isang kapatid, minsan nalalamangan po ako. Nalalamangan, parang lagi kang talunan pag sa physical. Pero malinaw po na hindi ang ating pakikipagbaka according to 2 Corinthians chapter 10. Ang pakikipagbaka natin is not against the flesh. Hindi na ayon sa laman. Amen. Ito yung kagandahan na habang tumatagal kang nakapokus, ang atensyon mo sa salita ng Diyos ay hindi ka na para kasi hindi ka na taga rito. Hindi ka na sa lupang ito kung hindi ang pagkamamamaya natin ay tagalangit na. Kung bakit yung ating paksa na maging tapat tayo doon sa calling ng Diyos sa atin dahil nasa atin na yung pag-iisip ni Kristo, siya yung ating pinaka-head, siya yung may pinakamataas na authority ayon sa scriptures. Yun na yung pinakamataas na authority natin. Doon tayo nagkakaisa, doon tayo nagsama-sama. Yun yung nagmumove sa atin sa pagsasama-sama natin. Hindi na yung para lamang sa banding ng kaligayahan ng lupang ito. Pangalawang bagay na lang po yung maging masaya, mag-enjoy. Pangalawang bagay lang po yun dahil alam natin na yan ay temporal. Hinahanap ko rin yung sapagkat ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat itumbas sa kaluwalhatiang mahahayag. Romans 8:9 na dapat wala na kayo sa laman. Di ba ito? Wala na kayo sa laman. Please, wala na kayo sa law. Dapat kayo wala na sa laman kung hindi nasa espiritu. Dito ka na sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang faith natin ay nakapokus doon sa finished work ni Christ. Di ba? Yan po yung ibig sabihin ng faith dyan. Wala na kayo sa laman kung hindi nasa espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi talaga sa Kanya. May ang tanong asan yung langit? Asan yung buhay na walang hanggan? Gusto niya makita. Sabi ko, kung ang pagkatanong mo ay according sa observation ng karnal o laman, ay wala akong may tuturo sa iyo, no? No, habang binubulay-bulay ko 'yon, yung sinasabi ni Jesus na humihip ang hangin, sabi niya kay Nicodemo, about sa kinakailangan kayo isilang na muli. Ang ipinanganak sa laman, ang ipinanganak sa espiritu. Humihip ang hangin kung saan niya ibig, sapagkat dapat hindi mo nalalaman kung saan nanggaling at kung saan paroroon. Parang ang ibig sabihin ng Panginoon, I don't know kung yun talaga ang parang ina-analyze ko lang po na parang ibig sabihin ng Panginoon kay Nicodemo, kung gagamitin mo yung physical knowledge, hindi mo alam. Humihip ang hangin kung saan niya ibig. At yung hangin doon ay yung pneuma, sa aking palagay, pneuma, air, spirit, which is salita. Kasi paano ipapanganak ang isang tao? Kailangan niyang tanggapin ang salita ng Diyos, ng gospel. At ang tumanggap ng salita ng mabuting balita ay ipinapanganak na muli. Isinilang kayong muli, I have begotten thee through the gospel. Isinilang kayong muli sa pamamagitan ng ebanghelyo. Walang ibang daan para ipanganak ang isang tao kung hindi
sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito yung pinapahayag ng Panginoon kay Nicodemo, pero siyempre hindi maiintindihan ni Nicodemo ng madalian ng panahon na yon. Kasi ang kanyang pag-unawa ay karnal. Kailangan bang pumasok uli sa bahay bata ng aking ina pagkatapos saka muling isisilang? Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na isang guro, hindi mo nalalaman ang ipinanganak sa laman, Datapot ang ipinanganak sa Espiritu, pag maliwanag na sa iyo yung Espiritu, no? Sa salita niya. Kaya sabi ng Peter, kayo ipinanganak hindi sa binhing may kasiraan. Ipinanganak tayo hindi sa pamamagitan ng binhing may kasiraan, kung hindi sa pamamagitan ng binhing walang kasiraan. Ano yung binhing walang kasiraan? Yun yung salita ng Diyos. So, ganun ka-importante po yung salita ng Diyos na hangin, nagtatravel, na ang tumatanggap ay ang isipan. Napapakinggan mo, ina-analyze ng iyong espiritu, ng iyong isipan, kung dapat mong paniwalaan, kung ito ba'y totoo. At kung tinanggap mo ng iyong isipan, ay doon ka isinisilang, nagkakaroon ka ng panibagong buhay. Isinilang kang muli. Kaya sabi ni Jesus, it is the Spirit, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ano yung Espiritu? Salita. Bakit? Sabi ni Jesus, ang salita na sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. And then sa laman, wala kayong anumang ipakikinabang. Flesh and law ay magkaroon ng magka-combine po yan. Self-effort, sarili mong gawa. Kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus, isinilang kang muli, nabuhay kang maguli. Na-resurrect yung espiritu mo na dating patay. Nagiging maliwanag na maliwanag sa atin yung pagkaunawa na kung ano yung pagkasilang na muli sa isang tao. Yung ating espiritu na dating patay, bunga ng kasalanan, knowledge of good and evil, ay muling nabuhay, quickened. Kaya napaka-importante nung napapakinggan, naunawaan, at ang sabi, hindi mo nalalaman kung saan nanggaling, sabi ng Panginoon. Talagang yung hangin, hindi mo alam kung saan nanggaling. Sa kaya nagmula to. Basta humihip lang siya. Humihip ang hangin kung saan niya ibig, pero hindi mo alam kung saan nanggaling at kung saan paroroon. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay napakahalaga na mapakinggan mo na gaya ng hangin, may sound, pero mayroong pagkaunawa sa iyong isipan, sa iyong puso, at iyong tinatanggap at iyong pinananampalatayanan. Pag ikaw ay isang tunay na born again, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ayan. At tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos according to Ephesians 1:13. Pagkatapos natin daw pagtiwalaan at ating napakinggan ang salita ng katotohanan, the word of truth, the gospel. So yung word of truth, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, in whom also after you believe, at pagkatapos ninyong paniwalaan, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Doon mo maiintindihan, hindi mo ginagamit ang iyong pakiramdam, yung senses mo na kung nakaramdam ka ng malamig, kung ikaw ba'y umiyak, masasabi mo bang nasa iyo na ang Holy Spirit? Hindi. Ito yung maliwanag. Para masabi na sa iyo ang Espiritu Santo, kung talagang narinig mo ang aral ng katotohanan, kailangan katotohanan, ang kaligtasan, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan, maliwanag sa iyo ang ebanghelyo. Kaya napaka-importante nung sinasabi ni Pablo na kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, hindi naiintindihan, natatalukbungan lang ito doon sa mga napapahamak. Kaya napaka-importante na maliwanag ang ebanghelyo. Na pagkatapos mo sampalatayan, ito yung katotohanan na ikaw ay tinatakan. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Contrast sa Antichrist, ang tatak ng Antichrist sa kanilang noo, sa kanilang isipan ay against sila sa ebanghelyo. Against sila sa ginawa ni Kristo. Hindi nila talaga tinanggap yung ginawa ni Kristo. Kaya Antichrist nakatatak sa kanilang sa head, sa noo, dahil andito yung isipan. Ang mga mananampalataya naman, may tatak. Nakatatak sa kanila ang pangalan ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo. At ikaw ay maliwanag na tinatakan ng Espiritu Santo. Kaya sabi diyan, datapot kayo'y wala na sa laman, kung hindi nasa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So maliwanag,
hindi mo nararamdaman, pero dahil maliwanag sa iyo ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang iyong atensyon ay napukaw ng ginawang pagsunod ni Kristo. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, yung kanilang mga isipan, bringing every thought into captivity sa pagkabihag to the obedience of Christ. So na-captive ka. Yung attention mo, yung mata mo, yung sinasabi sa Matthew, ay naliwanagan, napuspos ng kagandahan ng ginawa ng Diyos, maliwanag sa iyo. Hindi po yung liwanag na yan, maliwanag sa iyong isipan. Ang ginawa ni Kristo. Ganun po kaselan yung kailangan maliwanag. Kaya kung ikay nakikinig lang, makinig man sila, hindi nila nakaintindihan. Hindi ka naman interesado. At ang pumupuspo sa iyo yung laman mo. Ang pumupuspo sa iyo yung mga bagay lamang ng kaligayahan sa lupang ito. Sabi doon, napuspos ka ng kadiliman. Sana maintindihan niyo ito. Dahil ang sinasabi niyo, nagbibigay ng kapuspusan ng liwanag, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Lalo na yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sila yung mga tatak, tinatakan sila ng Espiritu ng Diyos. Hindi po yung literal na tatak. Yung sa kamay naman, ito po yung nagre-represent sa gawa. Kasi during that time, alam naman natin na yung law ay hahatulan ka ayon sa iyong gawa according to their works. Sa mga Hudyo, hinatulan sila ayon sa ginawa nila kung sila'y sumunod sa sinasabi ng kautusan o hindi. Di ba? Kaya yung nanatili at against sa pananampalataya kay Kristo, sila yung may tatak ng Antikristo sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay sa gawa. Kasi po yung kamay ay nagre-represent sa paggawa under the law. Samantalang dito, may tatakan ng Espiritu Santo. Amen? Ang totoong merong Holy Spirit ay hindi yung sinasamahan ng kapangyarihan. Kasi maski yung mga albularyo, meron po yung signs and wonders. Hindi po yon. Ang malinaw na merong pagsama ng Espiritu Santo ay yung tinanggap nila ang Ebanghelyo according to Ephesians 1:13. Tinanggap ang aral ng katotohanan, ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng kaligtasan, at pagkatapos paniwalaan, sila ay tinatakan ng Espiritu Santo. At alam nyo, sabi ko nga, habang tumatagal, pag hindi mo naiintindihan kasi magkakaroon ka ng bakit wala na tayong communion? 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death. Pagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo. Sabihin, pinapakita ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang till He come. Ibig sabihin, ipinapagawa ito sa kanila in their time, dahil sa panahon na yon ay punong-puno ng pag-uusig. Noong panahon na yon, sa first century believers po ay hindi pa matatag ang kanilang pananampalataya about sa gospel of Christ. Dahil ang maliwanag po sa kanila ay yung faith according sa law, sa Old Covenant system. Makikita natin dito na sila ay ini-encourage ni Apostol Pablo na tuwing sila kakain, tuwing sila iinom, gawin nila ito sa pag-alaala sa ginawa ni Kristo para lagi nilang maalala na sila ay tinubos na, huwag silang matakot, para yung takot, dahil matindi yung persecution that time, pinapapatay ang mga Kristiyano, pinahihirapan ang mga Kristiyano, para lamang maging matatag ang kanilang pananampalataya, gawin nila yon para sa tuwing nagsasama-sama sila para sa pag-alaala. Till He comes, hanggang sa siya ay bumalik. Bumalik na ang Panginoon at nasa atin na ang Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay may tatak ng Espiritu Santo, maliwanag sa iyong ebanghelyo, hindi na yun mawawala. Hindi na yung parang nalilimutan mo at kinakailangan pag ikay kumakain at pag ikaw ay umiinom ay nare-refresh ka. No. Sa buhay ng isang mananampalataya na may tatak talaga ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang Holy Spirit, hindi na niya malilimutan. Nakatatak na yan, andyan na yan. Saan man siya naroroon, ano man ang kanyang ginagawa, andyan na yan. Kaya nga sabi, the just shall live by faith.
nabubuhay ka. Kung paano ang tao ay nabubuhay sa tinapay, Matthew 4:4. Kung paano ang tao ay nabubuhay sa tinapay, ang mga mananampalataya ay nabubuhay naman sa salita ng Diyos, sa aral ng katotohanan. Nakatatak na kasi. Hindi na yun mawawala. Ando na yan. Liwanag na yan sa'yo. Kaya ano man minsan yung mga dumarating sa buhay ng lupang ito, yung joy of salvation, hindi mawawala yun. Yun na yung kaaliwan mo. Dahil alam mo, blessed ka na. Pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Alam mo, kompleto ka. Hindi ka maiinggit. Although sa physical ay meron tayong kakulangan at minsan nararanasan at minsan kaapihang nararanasan sa lupang ito. Sapagkat yung buhay ng mga mananampalataya noong first century, alam naman natin na inusig sila, pinagtawanan sila, hinamak sila. Kaya ang ilustrasyon ng mga mananampalataya ay yung si Lazarus. At ang ilustrasyon ng mayaman, yung mayaman at si Lazaro. Ibig sabihin, parang dukha, parang kaawa-awa ang mga mananampalataya in that time, pero sila ay mayaman. Kaya doon sa Revelation, sa isang church, ang sabi, akala mo ikaw ay mayaman, pero hindi mo alam, ikaw ay dukha, salat. So, ganoon po yung kagalakan ng isang mananampalataya. Kasi napuspos na yung kanyang mata ng liwanag ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit ko po sinasabi ito at sineshare. Para ma-encourage tayong patuloy na huwag tayong manghinawa, pag-aaral, matyaga sa salita ng Diyos. Kung bakit sinasabi na talagang ang perimeter ng pag-ibig mo sa Panginoon at ang tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay ang salita ng Diyos ang kanyang pinahahalagahan, pinakakayamanan. Ino-overcome natin yung ating flesh, lalo na may time, lamang na lamang kasi itong flesh sa mga bagay, yung oras mo, kaya yung word na kung ang mata mo ay puspos ng liwanag, ang mata mo ay tapat, maiintindihan na natin ito na ini-encourage ang mga believers that time, mga mananampalataya na yung attention nila, huwag mapuspos ng kadiliman, kung hindi mapuspos ng kaliwanagan. Habang may lakas ka pa, alam nyo, pag nakakita ka pag meron kang kausap, laging ang gusto mo i-share mo. Kumukuha ka ng tiempo, kumukuha ng timing, paano mo ma-share ang mabuting balita. Yun na yung kasing laman ng puso mo. Ang sabi nga ng Philippians chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kung hindi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, ibig sabihin, may takot at may panginginig, hindi daw ibig sabihin ay yung salvation mo ay sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Ang ini-emphasize ay yung pamumuhay na ipinapakita mo, ina-express mo ang kaligtasan na meron ka ng tinanggap, na meron ka. Parang yung sabi ko po sa inyo noong nakaraan, yung dahil yan ay espiritu, para bagang sa literal, hangin, ang buhay ng ating physical, kailangan ito ng oxygen. Para mapakinabangan mo yung oxygen, kailangan mong inhale. And then tapos i-exhale mo siya. Parang ganun po. Tinanggap mo, tapos work out. Work out your own salvation with fear and trembling. At ang sabi, yung fear po dyan ay hindi nangangahulugan ng literal na takot. Kung hindi, sabi dyan, andun yung iyong pagsamba, ang iyong pagbibigay ng galang doon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Sabi dyan, this involves applying your newfound identity in Christ. Yung inward man mo, yun po ay bago ng nilalang, yun po ay matuwid na, yun ay ligtas na, yun ay nasa liwanag na, yun ay abolish na yung kamatayan, i-work out mo yun. Magiging masaya ka. Sabi dyan, in your daily life, sa araw-araw ng buhay mo, taglay-taglay mo na yan. Kaya siya sabi ng, the just shall live by faith. Ang matuwid, nabubuhay na sa pananampalataya. Kung ang outward man, nabubuhay sa kinakailangan mong maghanap buhay, kinakailangan mong kumain, kinakailangan mong ingatan ang iyong kalusugan, para mabuhay siya, dapat siyang mabuhay. Lalo na yung inward man, nabubuhay na yan sa pananampalataya. Yung sinasabi na man shall not live by bread alone. Kung sa physical ay kailangan natin ng nagbibigay ng lakas, man shall not live by bread alone. Ito sa outward man. Ito sa yung inward man. Yung isip natin,
kinakailangan mapid mo yan ng knowledge, kaalaman patungkol sa mga pangako ng Diyos. At pinananampalatayanan mo yan, may kalakip na pananampalataya, pagtitiwala, magiging masaya ka, magiging buhay na buhay yung inward man mo. Napoform yung inward man mo sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pangako ng Diyos. Tinatanggap mo na ikaw ay matuwid, ikaw ay blessed na, kaya hindi ka na magiging maiinggitin. Kung meron siya, salamat, meron ka niyan. Hindi ka gaya nung pag naiinggit kasi yung inggit nagiging itutulak ka niya sa kasamaan eh. Gusto ko meron din akong ganon. Kaya po, sabi nga nung marami, kung kailan daw titino ang ating ang ating gobyerno, yung corruption, yung mga bisyo na hindi maganda, yung drugs. Sabi ko kasi, siguro nasusupil pero hindi mawawala. Nasusupil as in mababawasan kung mahusay ang pamamahala pero hindi mawawala. Bakit? Dahil ang tao, pag makalaman at ang laman ang siyang nagdodominion, dadalhin ka niyan sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda. Kasi yan ang nature niya, karnal, makalaman. Pero kung ang espiritu niya ay buhay at yun ay puspos ng liwanag, madodominate na niya ang kanyang physical. Maging sa buhay ng ating pananampalataya sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, madodominate ng physical. Hindi lahat ng panahon pagbibigyan mo, lagi gusto ng laman. Kasi alam mo na meron ka ng dalawang pagkatao. At ang pinalalakas ng salita ng Diyos, yung ating inward man, Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory, para ipagkaloob daw sa atin, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na tayo ay palakasin to be strengthened with might by His Spirit. Yung Espiritu ng Diyos na sa atin, bakit nasa atin ang Espiritu ng Diyos? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, lalago pa ng lalago yan. Might by His Spirit in the inner man, strengthened, palakas yun ng palakas. Kaya na-overcome niya yung flesh, na-overcome niya yung outward man. Ang ginagawa ngayon ng isang tao na napuspos ng salita ng Diyos, yun yung puspos ng Espiritu. Madali nang maintindihan. Ano ba talaga kapuspusan ng Espiritu? Yung nanginginig, yung nagsasalita ng wika, yung umiiyak, hindi. Yung puno ng kaalaman ng mga pangako ng Diyos ayon sa ginawa ni Jesus sa krus, ayon sa pangako ng salita ng Diyos. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya magguguro ka lamang ng knowledge pag nadadagdagan yung kaalaman sa salita ng Diyos. Nasabi nga ng isang kapatid, kaya na sinabi ko ng isang linggo, pagka meron kang china-challenge na mag-aral tayo, biglang sumasama yung mukha niya, sasabihin, ang hirap namang unawain ng Bible. Hindi ko maintindihan eh. Pag talagang hindi mo binasa, walang mangyayari. Pero pag chiniyaga mo, inumpisahan mo, kahit na mahirap, kahit na parang nagwawating-wating ang isipan mo, kasi hindi nga po sanay yung dati. Hindi, sa simula, hindi po yan sanay. Pero pag ninasa mo, unti-unti, pag naging matyaga ka, maiintindihan. Hindi pwedeng hindi maiintindihan dahil ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin, yung isip ng Diyos at yung isip ng Diyos, hindi pwedeng magpanagpo yan. Pag ang kausap ng isang tao, hayop, hindi talaga magkakaintindihan. Pero kapag ang kausap ng tao, kapwa-tao, isang espiritu, magkakaunawaan yan. Amen? Ganyan din po ito, salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi natin maiintindihan yan. Hindi pwedeng hindi ipauunawa yan ng Diyos. Kasi siya po, yung Holy Spirit, sabi ng Panginoon, pagdating ng Espiritu Santo, siya ang magtuturo at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi. Papaunawa sa kanila ang mga salita at ipapaalala. Ganun lang po talaga ang katotohanan. Ang dapat lang talaga ay ma-overcome natin. And then, i-work out mo yan. Kagaya nung paksa natin noong nakaraang linggo, na tayong lahat ay ambassador of Christ, ang kinakatawan mo habang nabubuhay ka sa lupang ito, as long as ibig pa ng Diyos na mabuhay ka sa lupang ito, huwag mong kalilimutan, ambassador ka ni Christ. Kung meron ka mang propesyon sa lupang ito, gawin mo yon. Pero yung tungkulin natin bilang ambassador, kinakatawan natin ay yung ating bayang langit, dapat maging tapat tayo doon. Faithful ka.
Kasi lahat po tayo tinawag na katawan ni Kristo, body of Christ na naririto pa sa lupa upang yung trabaho ng priest, royal priesthood, yung ihayag ang kanyang kamangha-manghang gawa na tayo ay inalis mula sa kadiliman patungo sa kamangha-manghang kaliwanagan. Mauunawaan natin, kahit pakantahin mo yan, for you are a chosen generation, a royal priesthood, pero kung hindi maliwanag sa iyo ang katotohanan niyan, walang kabuluhan. Kahit pa sa ulo mo yung, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people belonging to God. Pero pag inunawa mo isa-isa yung ibig sabihin nun, ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Bayan ka ng Diyos. Kaya hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Ganun ang mga mananampalataya. Kaya hindi na kinakailangan ikaw ay utusan ng sino man para gampanan ang iyong katungkulan. Ang unang-unang katungkulan natin, ihayag ang kanyang kamangha-manghang mga gawa. Hindi ka na nahihiya. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya. Romans 1:16, ang mabuting balita, sapagkat naririto ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Di ba sabi diyan, power of God unto salvation to everyone. Ibig sabihin, yung everyone, yung bawat isa na makausap mo, hinayagan mo ng ebanghelyo, hindi ka nahiya, hindi ka natakot. Baka layuan ako nito Baka ayoko masira ang aming friendship, hindi ko sasabihin. No, sabihin mo dahil yun ang tunay na kaibigan. Diba? Yung tunay na kaibigan, i-share mo yung pinakamabuting benepisyo na maitutulong mo. Doon nga magaganap natin yung ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. In the inward man, in the spirit. At to salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Tapos anong sumunod? Sabi ng verse 17, ito na yon. For therein, sapagkat doon ay ang katwiran ng Diyos. Ando ng righteousness ng Diyos. So yung righteousness ba yan ay kayamanan? Tanong, kayamanan po ba yung righteousness na yan? Yes. Meron bang, kung sa halaga ng pera, sa tingin ninyo, kung naunawaan ninyo yung righteousness na yan, kung gaano kaganda, meron po bang maitatapat ka na halaga ng buhay na ibinibigay ng righteousness? Meron po ba? Alam nyo, habang tayo nabubuhay sa physical, di ba? Dumarating ang sakit, dumarating minsan ang problema, ang crisis. At dahil alam mo na ang buhay ng physical ay mahalaga, inilalaban mo yan. Pag sinabing inilalaban, pagka nagkaroon ng sakit, magastos yan eh. Pero dahil mahal mo ang buhay ng physical, bigay din yan ng Diyos, inilalaban mo yan. Pero pag yan ay wala na tayong magagawa. Pero how much more yung buhay na binigay ng Diyos? Na sa pamamagitan ng salita niya, ng ebanghelyo ng kaligtasan, makinig kayo magaling, sa pamamagitan ng ebanghelyo ng kaligtasan, na kapag ang sino mang tumanggap, sumampalataya, daig pa ang pinakamagaling na herbal. Walang gagaling dyan. Sabagat ang ibibigay niya ng buhay, anumang cancer, by His stripes, ye are healed. Sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, kayo ay gumaling. Spiritual po yun, hindi po yun physical. Yung karamdaman na tinutukoy dyan, nung araw ang pagkaintindi natin, iniya-apply natin sa physical. By His stripes, mag-communion tayo. Bakit? Para yung sakit, huwag magtagumpay. Mas matindi pa nga yung nasa iyo na yung bisa nung laman na nagkaluray-duray at yung dugo ni Jesus, nasa atin ng mga mananampalataya. Naniniwala po ba kayo? Nasa atin na yun dahil tinanggap mo nga yung ebanghelyo eh. Hindi mo na kinakailangan gawin natin para maalala na natin. No. Nakatatak na yan sa noo mo. Kung talagang maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, di na yan mawawala. Para yung ikinasal ka na. Hindi mo na malilimutan ikaw ay ikinasal na. May nakita ba kayo na ikinasal na? Grande pa ang kasal. Pagkatapos ng mga buwan bakit meron ka ibang babae? Binata pa naman. Kakasal mo lamang nung 1 buwan. Nalimutan mo na. Nakakita ba kayo ng gano'n? Nakakalimot na siya'y ikinasal na? Diba? Napaka-imposible. Ganon din ang isang mananampalataya na nakipagkaisa sa ginawa ni Kristo, napakinggan niya ang ebanghelyo, hindi na niya yan malilimutan. Nabubuhay na siya. Alam na niya na habang nabubuhay siya, siya'y meron ng asawa. Meron na siyang partner. At silang dalawa ay isa. Amen. Hindi mo na malilimutan yan. Na ikaw ay hindi na nabubuhay sa sarili mo. Nakipagkaisa ka na kay
Kristo. At ang totoo niyan, kailanman hindi mo ikahihiya. Meron ba kayo nakita? Meron po ba kayo nakita na nag-asawa, ikinasal? Katapos, ikinakahiya niya yung kanyang asawa. Di ba? Masakit yun at hindi magandang relasyon yun. Baka hindi totoo. Ganyan din tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Habang tumatagal, mauunawaan mo, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng the just shall live by faith. Ang matuwid, nabubuhay na sa pananampalataya. Amen. So work out your salvation ay hindi sa pamamagitan ng iyong gawa, pero tinanggap mo yung pagmamahal ng Diyos, work out mo yon. Masaya ka. Kung ikaw ay ikinasal na, proud ka, masaya ka, may inspirasyon ka, hanggang sa nagkaroon ka ng pamilya, inspired kang tumarbaho. Kaya ang nagmumove sa'yo dahil mahal mo yung iyong pamilya. Ganon din sa spiritual. Ang nagmumove sa'yo ay yung pagmamahal ng Diyos. Na kahit na mayroong mga pagsubok, kahit na mayroong mga dinaranas na mga challenges sa buhay, ang pag-ibig pa rin yun ang inspirasyon mo at nagtutulak sa'yo. Wala nang iba. Walang ibang motibo na meron ka kung hindi yung pag-ibig ni Kristo. Hindi sa anumang kapakinabangan kung hindi yung pag-ibig niya ay sapat na. Kaya mo ginagawa. Work out of faith, labor of love, your patience of hope, dahil sa naunawa mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyong buhay. Okay. So, hindi po nagko-contradict yung verse na yan sa mga mananampalataya na naniniwala sa kaligtasan ay regalo, biyaya na natanggap niya sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At hindi niya po yun dahil sa pumupunta siya sa gawa. Kung hindi, nagkakaroon siya ng bunga, fruit of the Holy Spirit. Bunga, unang-unang bunga ay pag-ibig. Joy, dahil yung joy na yan, in the Spirit, ay hindi na mawawala. Although, mayroong mga sufferings. Kaya pag binalikan mo yung Romans 8:18, napatunayan ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat itumbas sa kaluwalhatiang mahahayag. Yan. Diyan mo maunawa, nanampalataya ka na yung joy o yung kaligayahang espiritual higit pa sa kaligayahang idinudulot ng physical. Kasi kung aasa ka lamang ng joy ay sa physical, mabibigo ka kasi hindi lahat ng panahon mananatili yung galak sa physical. Naunawaan natin dito sa natural na buhay natin sa mundo, may panahon ng tag-init, may panahon ng bagyo, may panahon ng may lindol, iba-iba ang panahon sa lupang ito. Kaya pag dito mo hinanap ang tunay na kaligayahan, mabibigo ka. Tandaan niyo ba yung sabi ng isang artista, ang tunay na kaligayahan ay hindi dahil sa love life, hindi dahil sa success sa karir sa buhay na to, hindi dahil sa marami kang pera. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, ang sabi niya, ay yung meron kang maganda at tunay na relasyon sa Panginoon. Amen! Kaya salamat po sa Panginoon, salamat sa Diyos. Kung atin pong lubusang pag-aaralan, yung renewal of the mind, napakahalaga po niyan. Dapat makumbinsi tayo na yung pinaka-final blessing na pinangako ng Diyos, yung sinasabi ng 8:18, napatunayan ko yung mga pagtitiis sa panahong ito. Meron tayong mga pagtitiis. Pagtitiis talaga. Lalo na pagtitiis para sa gospel. Pagtitiis na minsan di ka maunawaan. Minsan pagtatawanan ka, uusigin ka. Pero pagtitiisan mo yon. Bukod pa sa mga sufferings na mga buhay sa physical, may time masagana ka, may time may crisis. May time masaya kayo. Di ba sabi ng Ecclesiastes, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot. Yun yung buhay sa lupang ito. Kaya napakapalad nating mga mananampalataya. Tandaan nyo ito, sasabihin ko. Yung dapat po tayo ay ang inspirasyon natin, no matter what minsan yung ating nararanasan sa buhay sa lupang ito, ay yung ganda. Sabi doon, hindi karapat-dapat may pantay, matumbas sa kapahayagang kaluwalhati ang mahahayag. Gano'ng kaganda yon. Dito sa lupa, nag-enjoy tayo na
Pag may nakita kang magandang view, wow, nare-relax ka, na-enjoy mo, andun yung saya mo, lalo na sa langit, sa eternal life, sa kaluwalhati ang mahayag. Yun tayo magwawakas. Romans chapter 8, verse 9. Datapat kayo'y wala na sa laman kung hindi nasa sa Espiritu. Kung gayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo'y nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ang ganda, di ba? Righteousness. And then sabi ng verse 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumubuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, nasa atin po yon. Yung Espiritong bumuhay kay Kristo na mag-uli, nasa atin yon. Ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyo mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. 12. Kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Hindi tayo dapat nabuhay lang sa laman eh. Tala? And then sabi ng verse 13, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Yan yung sinasabi ko kanina. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Paano nyo pinapatay? Hindi ibig sabihin, papatayin mo yung laman mo. Ang ibig po sabihin yan, may time, hindi mo siya binibigyan ng pahalaga. May time, parang itinatanggi mo siya, dinidinayin mo siya. Kung hindi, ang binibigyan mong pahalaga ay ang mga bagay na espiritual. Sabi doon, 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So alam na natin yan. Pag naniwala ka sa gospel, maliwanag sa iyo ang gospel, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Ano yung Espiritu ng pagkaalipin? Yung sa kautusan na ang kasalanan po ay may kapangyarihan. Kaya hindi ka naalipin ng kasalanan. Sapagkat hindi ninyo na muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ibig sabihin, andun yung kaligayahan mo na mayroong kang Ama dahil malaya na tayo sa kasalanan. 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos. Kung bubulay-bulayin mo yan, magiging masaya ka eh. Mantakin mo, tagapagmana ka. Tagapagmana nga, tagapagmanang kasama sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. So pag ikaw ay na kay Kristo, meron ka rin pagtitiis. At yung pagtitiis na ngayon ay dahil nga yung ating laman ay in-overcome natin, dinidinay natin, pinapatay natin ang lahat ng nasa nito, hindi natin dapat pagbigyan. And then sabi ng verse 18, bakit? Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, nung panahon nila matindi ang persecution. Sa panahon natin, meron din tayong pagtitiis. Hindi po nawawala. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat. Ito po yung napakaganda eh. Napatunayan ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito habang nabubuhay ka sa lupa, ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Isipin ninyo, gaano kaganda pag sinabing yung kaluwalhatian mahahayag sa atin. Gaano kaganda yung pangako ng Diyos. Hindi natin nakikita. Pero kung tinatanggap mo ang salita ng mga pangako ng Diyos, magiging masaya ka. Hindi mo nakikita. Hindi mo nahahawakan. Hindi mo naririnig na gaya ng mga binabalita na oobserbahan. Pero sinasabi ng kanyang mga salita, yun yung magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Mas may nag-aantay na mas higit na kaluwalhatian kahit na minsan meron tayong mga pagtitiis sa panahong pang kasalukuyan.
Amen. Ang isang Kristiyano ay magiging matatag, matibay, malawak ang pangunawa. Matatanggap niya ang katotohanan sapagkat inspired tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? So patuloy ko pong ang challenge ko po ay ganito. Maging matyaga po tayo. Maging mapagtiis tayo. Lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin. Ang nanampalataya kailanman ay hindi mapapahiya. Darating ang araw, at maski sa panahon ngayon, hindi ka mapapahiya. Bakit? Kasi ang Diyos ang backup mo. Ang Diyos ang kakampi mo. Ba? If God is for us, sinong kalaban natin? Who can be against us? Kaya salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Sana po, maging mapagpatuloy tayo. Although, kinakailangan nating maging masipag sa lupang ito, hanap buhay, negosyo, pangarap, plano, pero maliwanag na sa iyo ang salita ng Panginoon, maliwanag na sa atin ang katotohanan ng lahat ng bagay, ang inspirasyon natin, yung kanyang mga pangako. Lalo na sa panahon ng may mga challenges sa buhay natin, matatag ang mananampalataya na laging nakatayo, laging andoon ang katiyakan, kapanatagan, kapayapaan na hindi maipapaliwanag at hindi maiintindihan ng sino man. Amen.